verses 29 to 37. Mula sa versikulo 29 hanggang versikulo 37. With Brother Carl, we're gonna read the eternity. Babasahin po natin ang salitan. Babasahin ko po, verse 29. Sinabi niya kay Gehazi, bigtisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang aking tungkod sa iyong kamay. At humayo ka kung ikaw ay makakasalubong ng sinumang tao. Huwag mo siyang batiin at kung ang sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin at ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. Sinabi niya ng bata, ako ay Panginoon at ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan, kaya siya ay hindi nagsunod sa kanya. Verse 31, si Gehazi ay nauna sa kanila at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata, ngunit walang tunog o palatandaan ng buhay. Kaya siya'y bumalik upang salubungin siya at sinabi sa kanya, ang bata ay hindi pa nagigising. Nang si Eliseo ay dumating sa bahay, nakita niya ang bata ay patay at nag-asa niya ng hinalaan. Kaya siya'y pumasok at sinarahan ng pintuan sa kanilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos siya'y sumamba at tumba sa ibang mata at nahilig niya ang kanyang sa bibig. At ang kanyang mga taas na mga talito at ang kanyang mga kamay sa mga kalito. At habang siya'y natatapasan niya, ang laman ng bata ay lumilipad. Verse 35, muli siyang tumayo at minsang lumakad sa bahay na parot parito at sumumpa at dumapa sa ibabaw niya at ang bata ay 7 ulit na bumahing at iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Ginawa niya si Gehazi at si Hanani. Tawagin mo ang bayan sa Sunamita. Kaya kanyang tinawag siya. Nang siya'y lumapit sa kanya, sinabi niya, kunin mo ang iyong anak. Verse 37, siya'y pumasok at nagpatira pa sa kanyang mga paa at yumukod sa lupa, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang anak at umalis. Today we're gonna study the Shulamite woman's son arose from the dead. Ngayon po, pag-aaralan natin yung babaeng Sunamita, yung kanyang anak na muli pong nabuhay. When we study today's lesson, we can learn how to save the lost souls. Habang pinag-aaralan po natin itong salitang ito, malalaman po natin kung paano po magligtas ng mga ikaw na kaluluwa. Here is the Shulamite woman. Ito po yung babaeng Sunamita. She is notable woman. Siya po isang notable na babae. Then when Elisha visited Sunam, she prepared the food and the place for him. Nang si Eliseo po ay bumisita doon sa Sunam, siya po ay naghanda ng isang lugar at pagkain para sa kanya. He prepared a small room and a bed and table and food. Siya po ay naghanda ng maliit na kwarto, ng lamesa at ng pagkain. So she really feared the Lord and wants to have the ministry of the Elisha. Kaya talaga nararamdaman po niya yung Diyos at gusto niya po talaga yung tulong mula kay Eliseo. So God gave her the son. Kaya binigay po sa kanya ng Diyos ang isang anak. But one day the son went out to help the father. Pero isang araw, lumabas po yung lalaki para tulungan ang kanyang mama. Then because of the sunshine, he had the heat stroke. Marahil po sa sinag ng araw, siya po ay nagkaroon ng heat stroke. So verse 19, he said to his father, my head, my head. So he said to the servant, carry him to his mother. Kaya sinabi po niya dun sa verse 19, ang ulo ko, at dinala niya po ito sa kanyang ina. Then he died. At siya po ay namatay. So the Shunammite woman closed the door and ran to the Elisha. Kaya yung Sunamitang babae, sinarado po niya yung pito at tumakbo po kay Eliseo. And Elisha sent his disciple Gehazi, At si Eliseo po, ipinadala po niya yung kanyang disipulo na si Gehazi. bring my stuff and laid my stuff on his face. Dalhin mo ang aking tungkod at ilagay mo ang aking tungkod sa kanyang mukha. Even though Gehazi did it, nothing happened. Kahit na ginawa po ito ni Gehazi, wala pong nangyari. Then the Shunammite woman told Elisha, and if you don't go with me, I'm not leaving you. Kaya hinawakan po ng babaeng Sunamita si Eliseo at sinabi niya, kung hindi ka pupunta, hindi kita iiwan dito. So Elisha visited the baby, the child. Kaya si Eliseo, bumisita siya dun sa bata po na iyon. He shut the door.
Sinarado po niya yung pinto and he prayed, at nanalangin po siya. and he lied on a child. At humiga po siya kasama dun sa bata. And eyes to eyes, mouth to mouth, and hands to hands. Mula mata sa mata, bibig sa bibig, at kamay sa kamay. Then the dead body is getting warmer and warmer. At yung patay na katawan ay paunti-unting nagiging mainit. Then the verse 35, the Elisha returned and worked back and forth in the house and again went up the stretching himself. At dun po sa versikulo 35, muli siyang tumayo at minsang lumakad sa bahay ng parot parito at dumapa sa ibabaw niya. Then this dead child arose from the dead. At ito pong patay na bata ay muling nabuhay mula sa pagkapatay. So why Gehazi didn't save this child, but the Elisha saved the child? Bakit po si Gehazi, hindi po niya nagawang iligtas itong bata, pero sa Eliseo ay nagawa po niyang iligtas ito. So if we study today's lesson, we can see what is the way to save lost souls. Kaya kung pag-aaralan po natin yung lesson mula dito, malalaman natin kung paano po magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. First, let's look at the verse 32. Una po, tignan po natin sa versikulo 32. 32, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang si Eliseo ay dumating sa bahay, nakita niya ng bata ay patay at nakahiga sa kanyang higaan. On his bed. Doon po sa kanyang kama, So, on his bed. sa kanya pong higaan. Oh. So when the Elisha entered the room, that child was lying on his bed. Nung si Eliseo ay pumasok doon sa pintuan, nakita po niya yung bata na nakahiga sa kanyang higaan. So can you imagine how he felt? Na-imagine niyo po ba kung ano po yung naramdaman ni Eliseo? That body is lying on his bed. Yung isang patay na katawan ay nakahiga sa kanyang higaan. It seems like God gave him that responsibility. Parang katulad po ito ng binigyan po tayo ng Diyos ng responsibilidad doon sa patay. He take the Elisha thought this child is his responsibility because he is lying on his bed. Inisip po ni Eliseo na ito pong batang ito ay kanyang responsibilidad kasi nakahiga ito sa kanyang higaan. Why the Gehazi didn't save this child? Bakit po si Gehazi hindi niyo po nagawang iligtas itong bata? He just put the stuff on the face and nothing happened and he returned. Nilagay niya lang po yung tungkod dun sa mukha ng bata at walang nangyari at siya po'y bumalik na. Because he didn't consider this child as his responsibility. Kasi hindi niya po iniisip na itong batang ito ay kanya pong responsibilidad. But the Elisha took this child as his responsibility. Pero sa Eliseo, inisip po niya na ito pong batang ito ay kanyang responsibilidad. So he thought this child is the person whom he has to save. Inisip po niya na itong tao na ito, itong batang ito ay isang tao na kailangan niya pong iligtas. Please bookmark here and let's look at the John chapter 13. Lagyan po natin ng tanda dito at buksan po natin sa ating mga Biblia sa Juan, John chapter 13, Kapitulo 13, verse 1. wala po sa versikulo 1. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Bago magpisa ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Jesus loved his own people who were in the world. Si Jesucristo, mahal po niya yung kanyang sariling tao na nandito sa sanlibutan. So Jesus thought saving the whole lost souls in this world is his responsibility. Inisip po ni Jesucristo na yung lahat ng tao, ng pagliligtas po ng mga tao dito sa sanlibutan ay kanya pong responsibilidad. Because he considered the all sinners in this world as his own people. Inisip niya na lahat po ng mga makasalanan dito sa sanlibutan ay kanyang sariling mga tao. That's why he loved them to the end. Kaya nga nagawa po niyang mahalin sila hanggang sa katapusan. If we don't think the other people are as our responsibility, we don't care whether they go to hell or not. Kung hindi po natin iisipin na yung mga tao dito sa mundo ay mga tao natin, wala tayong pakialam kung mapupunta sila sa langit o sa impyerno. If we
we think they are not our responsibility, we cannot love them to the end. Kung hindi natin isipin na hindi natin sila responsibilidad, hindi natin sila magagawang mahalin hanggang katapusan. When Jesus carried the cross, he fell down so many times. Nung dala-dala ni Kristo yung krus, maraming beses siyang natumba. But he stood up and carried the cross to the end. Pero patuloy siyang tumayo at dinala yung krus hanggang sa dulo. Until he declared that it is finished, he couldn't stop this way. Hanggang sa masabi niya na natupad na, hindi siya huminto sa ganitong paraan. Because he considered all sinners in the world as his own people. Kasi kanya pong iniisip na lahat po ng mga makasalanan dito sa mundo ay kanyang sariling mga tao. So he thought, if I don't die for them, who will die for them? Kaya iniisip po niya, kung hindi ako mamamatay para sa kanila, sino mamamatay para sa kanila? So Gehazi didn't consider this child as his responsibility. Si Gehazi, hindi niya po iniisip na itong batang ito ay kanya pong responsibilidad. These days, the real problem is, no matter what happens, nobody wants to take up responsibility. Sa panahon po natin ngayon, ng problema, ano man yung mangyari, walang sino man yung gusto umako ng responsibilidad. The bridge is collapsed and the building is collapsed and there is so many problems. But all the people say, that is not my fault. That is not my responsibility. Yung tulay po, mga nasisira, yung mga maraming building nasisira, maraming kung ano nangyayari, pero iniisip ng mga tao, hindi ko yan responsibilidad. That's why still there are so many problems. Kaya nga, ang dami pa rin mga problema. At the time of early church, so many people got salvation. Even one day, 5,000 people got saved. Nung panahon po ng mga sinawon ng mga iglesia, marami pong mga tao naliligtas kahit sa isang araw, mga 5,000 tao ang naliligtas. And these days, when we share the testimony, we can easily hear that, their heart is stubborn, and they focus on the word, and they don't like to listen to the Bible seminar. Pero ngayon, kapag nakakarinig tayo ng mga testimony, madali natin naririnig na, madali silang natitisod, ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos, ayaw nilang pumunta sa Bible seminar. So we have so many excuses why other people don't get salvation. Marami po tayong mga dahilan kung bakit hindi maligtas-ligtas yung mga tao. Of course, that can be the reason we are hard to evangelize. Natural, pwede po yan maging rason kung bakit tayo nahihirapan na makapag-evangelize. But what if all the Christians consider these people as our own people? Pero paano kaya kung lahat ng mga Kristiyano, iniisip nila na yung mga taong ito ay sarili nilang mga tao? Maybe the real problem is the Christian doesn't think they are his own people. Marahil, yung mga Kristiyano, hindi nila iniisip na ito ay kanilang sariling mga tao. Maybe the real problem why we cannot save more lost souls is we don't have a responsibility of our family and the friends and the neighbors. Marahil kung bakit hindi tayo makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa dahil hindi natin inaako yung responsibilidad sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Do you know Napoleon? Kilala niyo po ba si Napoleon? He brought his army to attack Russia. Dinala po niya yung kanyang mga sundalo para atakihin yung Russia. And that time was the winter. At yung panahon na yun ay taglamig. So it was so cold. Kasi napakalamig po ng panahon na yun. So they couldn't fight, so they decided to return. Hindi po nila magawang makapaglaban, kaya nagdesisyon sila na bumalik. At that time, the Russian army destroyed all the bridges. Pero nung mga oras na yun, yung mga Russian army, kanilang po sinira yung mga tulay. It was so cold, but all the bridges are broken, so they couldn't cross the river. Sila po ay sobrang nilalamig, pero yung mga tulay ay sira na, kaya hindi po nila magawang makatawid doon sa iyo. But there is one bridge, even though it's collapsed and weak, it was destroyed less than other bridge. Pero meron po isang tulay doon na nasira, pero hindi siya ganun lubusang nasira, katulad ng ibang mga tulay. So the Napoleon commanded one platoon to hold the bridge. Kaya si Napoleon, nag-utos po siya sa isang mga grupo ng sundalo na hawakan yung tulay. So they entered the freezing river and hold the bridge. Kaya pumunta po sila doon sa nagyayelong ilog at hinawakan nila ng mahigpit yung paa ng tulay. And all soldiers crossed the river.
At lahat po ng mga sundalo ay tumawid doon po sa ilog. Then Napoleon commanded, get out from the river. At si Napoleo, inutusan po nila sila na umalis na doon sa ilog. But nobody answered. Pero wala pong sumagot. Why? Bakit po? Everyone was frozen. Lahat po sila doon ay nanigas na at patay na. But nobody complained, nobody said anything. Pero walang sino man yung nagreklamo sa kanila. Because they took that work as their responsibility. Kasi inisip nila na yung trabaho na yun ay kanilang responsibilidad. They thought, if we don't hold this bridge, all the army will die. Inisip nila na kung hindi nila hahawakan yung tulay na yun, lahat ng mga sundalo ay mamamatay. So these days, who has a responsibility to the lost souls? Kaya ngayon po, sino yung may responsibilidad para sa mga ligaw na kaluluwa? To whom God will use? Sino yung gagamitin ng Diyos? God will use the person who consider the other people as His people. Gagamitin ng Diyos yung tao na kung na nag-iisip na yung mga tao ay kanyang sarili. Our family, our friends and neighbors, they are lying on my bed, our bed. Yung ating mga pamilya, ating mga kaibigan, lahat sila ay nakahiga sa ating higaan. If we don't evangelize them, who will evangelize them? Kung hindi natin sila evangelize, sino yung mag-evangelize sa kanila? At the time of the Noah, the only 8 people survived from the great flood. Noong panahon ni Noe, tanging 8 tao lamang yung nakaligtas mula dun sa baha. But at that time, the sons of Seth, they are also the same people. Noong mga panahon na yun, yung mga lahi ni Seth ay sila din po yung mga ligtas na tao. But except the Noah's family, even the same people, the sons of Seth, focusing on the eating and drinking and marriage like unsaved people. Kaya maliban dun sa pamilya ni Noe, yung mga anak ni Seth, nakapokus lang din sila dun sa pagkain, pag-aasawa, tanging sa mundo lang nakapokus. What do you say if you were there? Ano kayang sasabihin mo kung ikaw yung nandun? God's judgment is coming. Yung paghuhukom ng Diyos ay palapit na. As a saved person, what are you doing here? Bilang ligtas na tao, anong ginagawa mo dito? What are you doing now? Anong ginagawa mo ngayon? God's judgment is coming. Then you have to save your people. Yung paghuhukom ng Diyos ay malapit na, kailangan mo iligtas yung mga tao mo. Even these days, God is talking to us. You have your own people that you have to save. Kahit sa panahon natin ngayon, yung Diyos ay kumakausap sa atin na mayroon kang mga tao na kailangan mong iligtas. They are lying on your bed. Sila ay nakahiga sa higaan mo. If you don't do anything, who will save these people? Kung wala kang gagawin, sino yung magliligtas sa mga tao na to? So what if we forget our responsibility? All our people cannot get salvation. Kaya paano kaya kung makalimutan natin yung responsibilidad natin? Wala pong maliligtas. In John chapter 13 verse 1, Doon po sa Juan, verse 13. before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, he should depart from this world to the Father. Jesus already knew the time to depart is coming, is soon. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Bago pa mamatay si Jesus, alam na niya na mamamatay siya at patungo na sa kanyang Ama. We also already know that Jesus' second coming is near. Tayo po, alam din natin na yung muling pagdating ni Yeso Kristo ay malapit na. We already know the time for us to be saved, to be able to save our people is not enough. Yung nalalaman natin na yung oras na meron tayo para iligtas yung ating mga tao ay hindi sapat. So we have to know all our people are lying on our bed. Kaya dapat natin malaman na lahat ng mga tao ay nasa ating higaan. Let's go back to 2 Kings chapter 4, Balik po tayo sa Ikalawang Hari, Kapitulo 4, verse 33. sa versikulo 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't siya ay pumasok at sinarahan ng pintuan sa kanilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. Elisha shut the door behind the two of them.
Sa Eliseo, isinarado po niya yung pintuan sa kanilang dalawa. What does it mean? He shut the door. Ano ibig sabihin nung nasinarado niya yung pinto? It means he didn't expect any other help. Ibig sabihin, hindi niya inaasahan yung anumang tulong. He shut the door and prayed to God. Sinarado niya yung pinto at nanalangin sa Diyos. It means he expected only the help of God. Ibig sabihin, inaasahan niya lang yung tanging tulong ng Diyos. He really know that without the help of God, nothing happened. Talagang nalalaman niya na kung wala yung tulong ng Diyos, walang mangyayari. But look at the Gehazi. Pero tignan niyo po si Gehazi. He didn't pray at all. Hindi siya nanalangin kahit isang beses. He just put the stuff on the face and just he says nothing happened. He is not arose. Pinalagay niya lang yung tungkod dun sa mukha, tapos naignan niya, tapos wala nangyari. Let's look at the verse 21. Tignan po natin sa versikulo 21. When the child died, the Shunammite woman went up and laid him on the bed of the man of God, shut the door upon him, and went out. Pumanik yung babae at iniga ang bata sa higaan ng tao ng Diyos at kanyang pinagsarahan siya ng pintuan at bumukas. Then verse 22, the last part, she ran to the man of God. She ran to the man of God. Kaya dun po sa verse 22, siya po ay tumakbo dun sa tao ng Diyos. So, Shunammite woman already knew that without the help of God, her child cannot be alive. Kaya yung sanumitang babae, alam na niya na kung wala yung tulong ng Diyos, hindi niya magagawang iligtas yung kanyang anak. She didn't expect any other things. She need only God's help. Hindi siya umasa sa anumang tulong, umasa lang siya dun sa tulong ng Diyos. That's why she shut the door and went to the man of God. Kaya sinarado niya yung pinto at pumunta siya sa tao ng Diyos. And Elisha already sent the Gehazi. At si Eliseo, ipinadala niya na si Gehazi. But verse 30, let's read it together. 3, 2, 1. At sinabi ng ina ng bata, habang buhay ng Panginoon at ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan, kaya siya'y tumindig at sumunod sa kanya. So she said, I'll not leave you. Kaya sinabi niya, hindi kita iiwan. It means if you don't accompany me, I'll not leave you. Ibig sabihin, kung hindi mo ako tutulungan, hindi kita iiwan. If you don't move, I'll not leave you. Kung hindi ka kikilos, hindi kita iiwan. If you don't touch my baby, I'll not leave you. Kung hindi mo hahawakan yung aking sanggol, hindi kita iiwan. I need your help. I need God. Kailangan ko yung tulong mo, kailangan ko yung tulong ng Diyos. We have so many problems in our life. Marami tayong problema sa ating buhay. Financial problem and family problem. Sometimes we don't know how to solve. Financial na problema, mga problema sa pamilya. Minsan hindi na natin alam kung paano ito i-resolve. That time, what do we need? Sa mga oras na yun, ano yung kailangan natin? Pastor, money. Pastor, pera. Pera. No, we need God. Hindi po. Kailangan natin yung Diyos. We need God's help. Kailangan natin yung tulong ng Diyos. Before the money or somebody's advice and somebody's help, we should shut the door and pray to God. Bago yung pera, bago yung tulong ng iba, kailangan muna natin isara yung pinto at manalangin sa Diyos. Lord, without your help, I cannot solve this problem. I cannot save my people. Panginoon, kung wala yung tulong mo, hindi ko mariresolve itong problema na to. Hindi ko maliligtas yung mga tao ko. If you don't help me, I'll not leave you. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi kita iiwan. Please come with me. Pakiusap, sumama ka sa akin. When I visit my people and invite them, please come with me. Kapag binisita ko yung mga tao ko at inimbita sila, pakiusap, sumama ka sa akin. So, the verse 31, Kaya sa, now Gehazi, the verse 30, the last part, so he, Elisha, arose and followed her. kaya sa huling part nung versikulo 30, kaya siya'y tumindig at sumunod sa kanya. So who can make God arise and follow us? Move. Kaya sino yung makakagawa na yung Diyos ay kumilos at sumunod sa akin? The Christian who hold God and keep saying, I'm
I'm not gonna leave you if you don't help me. Yun yung Kristiyano na mahigpit na umahawak sa Diyos na sinasabi, hindi kita iiwan hanggang hindi ka sumasama sa akin. When the Christian cry out to God and ask the only God's help, God move up and touching our problem. Kapag yung isang Kristiyano ay umiiyak sa Diyos at nangingin tulong sa Diyos, yung Diyos ay kikilos at hahawakan yung ating mga problema. When the Elisha touched the baby, he still alive. Nung hinawakan po ni Eliseo yung bata, nabuhay yung bata. So, if God touched our problem will be solved. Kaya naman kung hahawakan ng Diyos yung ating mga problema ay mariresolve. If God visited our family will get salvation. Kung yung Diyos bibisitahin yung ating pamilya ay talagang maliligtas. So we don't need other things. We need our God. Hindi natin kailangan ng ibang mga bagay, kailangan natin yung ating Panginoon. The verse 33, he went in therefore and shut the door behind the two of them and prayed to the Lord. Sa versikulo 33, kaya siya'y pumasok at sinara ng pintuan sa kanilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. Gehazi didn't pray, but Elisha prayed. Si Gehazi, hindi siya nanalangin, pero si Eliseo ay nanalangin. He relied on God. Umasa siya sa Diyos. That's why he could see the great work of God. Kaya nga nagawa niya makita yung laki ng gawain ng Diyos. There is the one famous missionary, Hyde. Merong isang tanyag na misyonaryo, ang pangalan niya ay Hai. When he preached the gospel in India, there was no fruit. Nung kanya pong ipinangaral ng ebanghelyo sa India, wala pong fruit, wala pong bunga. Food, culture, and environment, everything was difficult to him. Wala yung mga pagkain, yung kapaligiran doon, para sa kanya napakahirap po lahat yun. But he could endure everything. Pero nagawa po niyang pagtiisan lahat. But when he couldn't see any fruit, nobody gets salvation, he couldn't endure. Pero nung panahon na nakita niya na wala nagiging bunga, hindi niya na po ito matiis. So he was so exhausted and depressed. Kaya sobra siyang nalumo at na-depress. So one day, when he meditated the Bible, he found the one verse. Pero isang araw, nung kanya pong pinagbulay-bulayan yung Biblia, meron siyang isang talatang nakita. That verse is the verse of his whole life. Yung versikulo na yun yung versikulo ng kanyang buong buhay. Let's look at the Isaiah chapter 62. Tignan po natin sa Isaías, versikulo, Isaiah chapter 62, verse 6 and 7. sa verse 62 po. Isaías chapter 62, mula sa verse 6 and 7. verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, o Jerusalem. Sila hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga, at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ang Jerusalem sa daigdig. Verse 7. Give God no rest till He is established and till He makes Jerusalem a praise in the earth. Sa verse 7, at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan ng Jerusalem sa daigdig. The verse 6, the last part, do not keep silent. Doon po sa verse 6, yung huling parte, huwag kayong magpahinga. So, when he meditated these verses, he realized that if he is not silent, if he doesn't take any rest, God will not take a rest. Kaya si Hyde po, nung kanina pagbulay-bulayan itong versikulo na to, na kung siya ay hindi tatahimik, hindi siya makakapagpahinga. So, since that time, he prayed the Lord. Kaya simula nung araw na yun, siya po ay lubos na nanalangin. He didn't stop praying. Hindi siya huminto na manalangin. Sometimes he didn't eat and pray. Minsan hindi na siya kumakain at nananalangin na lang. Sometimes he didn't meet anyone and pray. Minsan hindi rin siya nakikisalamuha sa iba at nananalangin. Then, when he kept praying and praying, amazing thing happened. Somebody
God's salvation. At habang patuloy siyang nananalangin, merong kamanghamanghang nangyari, merong ilang tao na naligtas. So he prayed more. Kaya nanalangin siya ng higit. Lord, please send me the 2 persons every day. Sabi niya, Panginoon, pakiusap, bigyan mo ako ng 2 tao araw-araw. Then 2 persons got salvation every day. Then 2 mga tao naliligtas araw-araw. Lord, please send me the 4 persons every day. Panginoon, pakiusap, bigyan mo ako ng 4 na tao kada araw. Then 4 people got salvation every day. At 4 na mga tao naliligtas araw-araw. Lord, please send me the 10 people. Panginoon, pakiusap, bigyan mo ako ng 10 mga tao. So one day he visited the one house. There were 9 people. Kaya isang araw, bumisita siya sa isang bahay, meron doong mga naik na mga tao. Then he explained the Bible and Jesus Christ. Kaya pinaliwanag po niya yung Biblia at yung patungkol kay Jesucristo. And at that time, their cousin, one person, joined. At yung time ngayon, merong isang tao, kanyang pinsan, ay sumama doon. So finally, 10 people got salvation in that day At kaya sa katapusan, 10 tao yung naligtas ng araw na yun. as he prayed. Nung katulad ng sa kanyang ipinanalangin. So he always prayed, Lord, send me the losers, otherwise I'm gonna die. Palagi po siyang nanalangin na Panginoon, bigyan mo ako ng mga ligaw na kaluluwa. Kung hindi, bigyan mo ako ng kamatayan. So who can make our God work in our life? Kaya sino yung, ano yung gagawin natin para yung Diyos kumilos sa ating buhay? The Christian who prayed with all his heart. Yun yung Kristiyano na nananalangin ng may buong puso. So if you study the life of John Knox, it really touched our heart. Kung pag-aaralan niyo po yung buhay ni John Knox, talagang matatouch yung puso niyo. He really devoted his whole life to save those souls. Talagang ibinigay niya lang yung kanyang buhay para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. Then he prayed to God. He said, Lord, please give me the Scotland. Otherwise, let me die. At nanalangin siya, sabi niya, Panginoon, ibigay mo sa akin itong Scotland, kung hindi, ibigay mo sa akin ng kamatayan. So, why the Gehazi couldn't see the work of God, but the Elisha to see? Kaya bakit si Gehazi, hindi niya nakita yung pagkilos ng Diyos, pero sa Eliseo, nakita niya. Because he shut the door and prayed to God. Dahil sinarado niya yung pinto at nanalangin sa Diyos. Let's look at Matthew chapter 15. Tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 15. Matthew chapter 15, verse 22. Mateo Kapitulo 15, mula dun sa versikulo 22. Would you read? Babasahin ko po, may isang babaeng Kananeya na mula sa lupain iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Here is a woman of Canaan. Merong isang babae dun sa Kananeya And her child was demon possessed. at yung kanya pong anak ay sinasakihan ng demonyo. Then she visited Jesus Christ. Kaya itong babae ay binisita niya po si Jesucristo. Then Jesus didn't answer. At siya po ay hindi sumagot. Then Jesus said, verse 26, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Pero sinabi po ni Jesucristo dun sa versikulo 26, siya ay sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. The children indicates the Israel people. Yung bata dito ay nagpapatungkol sa mga Israelita. So it means Jesus said, I came for Israel people. Kaya ibig sabihin, sinabi ni Jesus, pumunta ako dito para sa mga Israelita. It's not good to throw the children's bread to the dog. Hindi maganda na itapon na kunin yung tinapay ng bata at itapon sa mga aso. It means you are dog. Ibig sabihin, ikaw ay aso. If somebody call you aso, are you happy? Kung yung isang tao sabihan kang aso, masaya ka ba? What did you say? Anong sabi mo? You get angry. Magagalit tayo. She could get angry, Pero yung babae, pwede siyang magalit. but she didn't say anything. Pero hindi siya nagsalita ng anuman. The verse 27, she said, yes, Lord.
Sinabi nga dun sa verse 27, Oo, Panginoon. Oh, Panginoon, I'm a dog. Oo, Panginoon, ako ay isang aso. But even the dog can receive the crumbs from the master's table. Pero kahit na yung aso, pwede siyang makatanggap ng tinapay mula dun sa kanyang Panginoon. So she hold Jesus and never leave him. Kaya hinawakan niya si Jesus at hindi siya iniwan. Why? Bakit? Because she already knew. Without Jesus, her daughter cannot be healed. Kasi alam niya mismo na kung wala si Jesucristo, yung kanyang anak ay hindi gagaling. That's why even though Jesus didn't answer, she hold Jesus. Kaya nga kahit na si Jesucristo hindi sumagot, patuloy niyang hinawakan si Jesucristo. Even though the Jesus looks like he despised this woman, she hold Jesus. Kahit na si Jesus mukhang nilalait niya itong babae, pero itong babae talagang hinawakan niya pa rin si Jesucristo. So finally, she got the answer. Verse 28, basahin ko natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari sa iyo ang sinasabi mo, at gumaling ang kanyang anak sa oras ng iyon. In our Christian life, even though we pray to God, sometimes we don't receive the answer. Sa ating buhay Kristiyano, kahit na nananalangin tayo sa Diyos, minsan hindi tayo tumatanggap ng sagot. It seems like Jesus is silent. Para bang yung Panginoong Jesucristo ay tahimik. But even that time, we have to hold Jesus. Pero kahit sa mga oras na yun, kailangan lang nating humawak kay Jesus. Sometimes our problem is getting worse and worse. Minsan, yung mga problema natin talagang lumalala at lumalala. But even that time, we have to hold Jesus. Pero kahit sa mga oras na yun, kailangan lang natin humawak kay Jesus. Yes, Lord, I'm a dog, but I need your blessing, your help. Oo, Panginoon, ako ay isang aso, pero kailangan ko ng iyong tulong, kailangan ko ng iyong tulong. Even though no matter what happens, if we hold Jesus, we receive the God's answer. Kahit ano naman yung mangyari, kailangan lang natin patuloy na humawak kay Jesus at hintayin yung sagot ng Diyos. Let's look at the Mark chapter 10. Tignan po natin sa Marcos, Kapitulo 10. Mark chapter 10, verse 46. Marcos, Kapitulo 10, wala po doon sa verse 46. 46, would you read? At dumating sila sa Jericho, habang nililinisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, isang kulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timoteo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Here is the blind Bartimaeus. Nandito po yung bulag na si Bartimeo. He is a beggar. Siya po ay isang kulubi. So he couldn't see and he has nothing. Kaya wala po siyang makita at wala rin siyang anuman. But he heard about Jesus Christ. Pero naririnig niya yung patungkol kay Jesucristo. Then one day, Jesus visited the Jericho, his city. Then isang araw, binisita po ni Jesucristo yung Jericho, yung kanyang bayan. And he started to cry out. At siya po ay nagsimulang umiyak. The verse 47, Jesus, son of David, have mercy on me. Kaya niyo po sa verse 47, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Then other people loved him and let him quiet. At yung ibang mga tao, sinuwi siya at sinabing tumahimik. But the verse 48, he cried out all the more. Pero dun po sa verse 48, ngunit siya ay lalong nagsisigaw. Son of David, have mercy on me. Anak ni David, mahabag ka sa akin. Then what happened? Kaya ano po yung nangyari? Verse 49, he's crying, hold Jesus. Kaya dun po sa verse 29, 49, verse 49, he's crying, make Jesus stop. yung kanyang iyak po, sigaw, ay nagawa kay Jesus na sumagot. Jesus stood because of his Bartimaeus cry. Si Jesus po ay tumayo kasi narinig niya yung na umiiyak si Bartimeo. Verse 49, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang maraming bulag na sinasabi sa kanya, matutuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. If he didn't cry more, Jesus just passed. Kung hindi siya umiyak ng higit pa, yung si Jesucristo ay dadaan lang.
then he missed the chance to open his eyes. Kaya yung chance kaya na-miss niya yung chance na mabuksan yung kanyang mga mata. We have our own people that we have to save. Meron tayong mga sariling mga tao na kailangan nating iligtas. They are all lying on our bed. Silang lahat ay nakahiga sa ating higaan. They are our responsibility. Sila po ay ating mga responsibilidad. But if we don't pray to God, cry out to the Lord, Jesus will just pass away. Pero kung hindi tayo mananalangin at iiyak sa Diyos, yung Diyos ay dadaan lamang. We will miss the chance to save our people. Mapapalagpas natin yung tsansa na mailigtas yung mga tao. That's why we have to shut the door and pray to God all the more. Kaya kailangan po natin isarado yung pinto at manalangin sa Diyos ng higit at higit pa. Who will stop our Lord and turn around to us? Sino yung makakagawa na magpahinto sa Diyos at dumingon para sa atin? The Christian who prayed and cried out. Yun yung Kristiyano na nananalangin at umiiyak ng Let's look at the Psalm number 10. Tignan po Psalm number natin 10, verse 12. sa mga awit, Kapitulo 10, versikulo 12. Psalm number 10, verse 12. Mga awit, Kapitulo 10, versikulo 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay, bumangon ka, huwag mong kalilimutan ang nagdurusa. Arise, O Lord. O God, lift up your hand. O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay, bumangon ka. So when we pray to God all the more, God will arise and lift up his hand. And if he touches our people, then we get salvation. Kaya kung mananalangin tayo sa Diyos, yung Diyos ay tatayo at itataas ang kanyang kamay at hahawakan yung ating mga They will get salvation. at sila po ay maliligtas. If he touches my problem will be solved. Kung hahawakan niya yung ating mga problema ay malulutas. Let's go back to 2 Kings chapter 4, Balik po tayo sa Ikalawang Hari, Kapitulo 4, verse 34. sa versikulo 34. Would you read? Pagkatapos, siya'y sumumpa at dumapa sa ibabaw ng bata at itinikit ang kanyang bibig sa bibig sa bibig nito at ang kanyang mga mata sa mga mata nito at ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito. At habang siya'y nakadapa sa kanya, ang laman ng bata ay uminig. After Elisha prayed, he lay on the dead child. Pagkatapos manalangin ni Eliseo, humiga siya dun sa patay na bata. And eyes to eyes, mouth to mouth, hands to hand. Kaya mata sa mata, bibig sa bibig, kamay sa kamay. Then the dead body, actually dead body is warm or cold? Cold. This cold dead body is getting warm. Kaya itong malamig na katawan ay paunti-unting nagiging mainit. It's because of love. Dahil po ito sa pag-ibig. Gehazi didn't have any love to this child. Si Gehazi, wala man lang siyang kahit anong pag-ibig dito That's sa bata. why he didn't touch it even the single finger. Kaya nga hindi man lang niya hinawakan kahit daliri lang ng bata. But Elisha really loved this child. Pero si Eliseo talagang mahal na mahal niya itong bata. Have you seen the dead body? Nakakita na ba kayo ng patay na katawan? Do you want to touch? Gusto niyo hawakan? Do you want to kiss? Gusto niyo bang halikan? We don't like. Hindi natin gusto. But the dead body's family really wants to touch even the dead body. Pero yung patay na katawan ng kapamilya, gustong-gusto niyang hawakan yung patay na katawan na yun. When a baby dies, the mother hold the dead body and cry. Kapag yung sangguli namatay, yung ina nito ay kukunin yung bata at talagang iiyak. Elisha really loved this child. That's why eyes to eyes, mouth to mouth, and hands to hand. And he just seems like is ready to give everything for this child. Si Eliseo, talagang mahal na mahal niya itong bata, kaya mata sa mata, bibig sa bibig, kamay sa kamay, at talagang humiga siya sa bata nito na parang kanyang sariling anak. Elisha was ready to sacrifice everything
for this child. Si Eliseo, handa siyang gawin ng lahat para sa bata na ito. Actually, Elisha is the shadow of Jesus Christ and born-again Christian. Sa katunayan, si Eliseo ay isang naninong ni Jesucristo at ng isang bigkas na Kristiyano. Jesus died on the cross instead of us. Si Jesus, namatay po siya dun sa krus sa halip na tayo. Instead of our hands, His hands were nailed. Sa halip na yung kamay natin, yung kamay niya yung napako. Instead of us, His foot were nailed. Sa halip na tayo, yung kanyang paa ay pinako. Instead of us, His body was torn and bleeding. Sa halip na tayo, yung kanyang katawan ay yung nagdurugo. He died instead of us. Siya yung namatay sa halip na tayo. Just like Elisha, he is ready to die for this child. Katulad ni Eliseo, handa siyang mamatay para sa bata na to. So, the way the other people look at Elisha, probably they say, he's crazy. Kaya nga kung titignan ng ibang tao si Eliseo, marahil sabihin nila sa kanya, siya ay baliw. But whether other people say that he's crazy or not, he didn't care. He really wanted to save this child. Pero kahit nasabihin ng ibang tao na siya ay baliw, ano man nasabihin nila, wala siyang pakialam, gusto niya lang na mailigtas itong bata. Let's look at the Acts chapter 26. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 26. Acts chapter 26. Mga gawa, Kapitulo 26. When the apostle Paul stood in the King Agrippa, he preached the gospel. Nang si Apostol Pablo po ay tumayo sa harapan ni Haring Agrippa, He preached the gospel. ipinangaral po niya yung Ebanghelyo. That time, the pastors scolded the apostle Paul. Yung mga oras na yon, yung mga The verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. habang sinasabi niya ang mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, ay sinabi ni Festo ng may malakas na tinig, Pablo, ikaw ay baliw, ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo. At that time, Apostle Paul was risked to be killed. Nung mga time na to, si Apostol Pablo ay naitalaga para patayin. But he didn't care about his life. Pero wala siyang pakialam dun sa buhay niya. When he stood before the King Agrippa, he was busy to explain the Bible and God and Jesus Christ. Nung tumayo siya dun sa harapan ni Haring Agrippa, nakatuon lamang siya dun sa pagpapaliwanag kay Jesucristo, kay sa Biblia. So, pastor said, Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad. You are crazy. Kaya sabi ni Festo, Pablo, ikaw ay baliw, ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo, ikaw ay baliw. Yes. Apostle Paul was crazy for Jesus. Opo, si Apostol Pablo ay baliw kay Jesucristo. He was crazy to preach the gospel. Siya po ay baliw para ipangaral ng Ebanghelyo. So he said, verse 29, Kaya sinabi niya po yung versikulo 29, would you read? Ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman, maliban sa mga tanikala ito. Yes, I'm crazy, but I want the all people to be crazy like me. Oo, ako ay baliw, pero nais ko na lahat ng mga tao ay maging baliw gaya ko. I want the all people to get salvation and crazy to Jesus. Gusto ko na lahat ng mga tao ay maging baliw, ay maligtas at maging baliw para kay Jesucristo. The owner of the Intel company, he said, all the people are crazy to something. Yung isa pong owner ng Intellect company, intelligent company, sinabi The computer chip, Intel company, sinabi nila na yung mga tao ay nababaliw sila sa mga bagay. Then he said he is crazy to the computer. Kaya sinabi nila na baliw sila sa computer. He said, if we don't craze, we cannot success. Kaya niisip nila na kung hindi sila gagawa, hindi sila magtatagumpay. Apostle Paul was crazy for Jesus. Si Apostol Pablo ay baliw kay Jesucristo. These days, can we see the Christian who are crazy for the gospel?
Sa mga panahon natin ngayon, nakakakita ba tayo ng mga Kristiyano na baliw para sa Ebanghelyo? If God can find the Christian who is crazy for Jesus and the gospel, God will achieve the great work through this Christian. Kung yung Diyos ay makakita ng isang Kristiyano na baliw kay Yesu Kristo, baliw para sa Ebanghelyo, itong Kristiyano na ito ay gagamitin ng Diyos sa kanyang dakilang gawain. Do you know Salvation Army? Salvation Army. Alam niyo po ba yung Salvation Army? The founder is the William Booth. Yung founder po nito ay si William Booth. He is really saved the person. Siya po ay talagang ligtas na tao. Then he said all the saved people are the soldiers of God. At sinabi niya na lahat po ng mga ligtas na tao ay sundalo ng Diyos. So he made the group like a soldiers. Kaya gumawa po siya ng isang grupo na parang mga sundalo. They wear the military uniform. Nagsusot po sila ng mga military uniform. And they said, as an army of God, we preach the gospel. At sinabi nila na bilang mga sundalo ng Diyos, ipinapahayag nila yung Ebanghelyo. So they went to the bar or some dangerous places and evangelized the prostitute and all drunkards and all people. Kaya pupunta po sila sa mga bar, sa mga delikadong mga lugar at ina-evangelize nila yung mga bayarang babae, yung mga manginginom, lahat ng mga tao. Sometimes the people stone him and kill them. Sometimes people stone the Salvation Army and kill them. Minsan, binabato ng mga tao yung mga Salvation Army at namamatay sila. But the William Booth said, I'm crazy to preach the gospel. Pero ang sabi po ni William Booth, ako ay baliw para ipangaral yung Ebanghelyo. Sometimes we can see the brothers and sisters who are crazy to preach the gospel. Minsan, nakakita tayo ng mga brothers and sisters na baliw sa pangangaral ng Ebanghelyo. So when I visit Korea, I heard the one testimony. Nang bumisita po ako sa Korea, nakarinig ako ng isang patotoo. One Christian invited the 17 invitees for the summer retreat. Isang Kristiyano, nakapag-imbita siya ng 17 na mga invitees dun sa summer retreat. 17 people. 17 na mga tao. The Christian is crazy to preach the gospel. Yung Kristiyano na yun ay baliw sa pangangaral ng Ebanghelyo. The one brother really wants to evangelize his family. Meron pong isang brother na talagang ninanais na may evangelize ang kanyang pamilya. But nobody is interested to the Bible. Pero walang sino man yung interesado sa Biblia. Then one day, he heard the testimony of another brother. Kaya isang araw, narinig niya isang patotoo ng isang brother. When that brother really got sick and invited his family, they felt pitiful, so they listened. Nang yung brother na yun ay nagkasakit at yung pamilya nila ay binisita siya, naawa yung pamilya niya sa kanya at sila po ay nakinig. So since that time, this brother prayed like this. Kaya simula nung araw na yun, yung brother na ito ay nanalangin ng ganito. Lord, please take my life. Panginoon, pakiusap po ninyo ang aking buhay. But please give me a time to evangelize my family before you take my life. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng oras na may ligtas ang aking pamilya bago mo kunin ang aking buhay. Please give me the great sickness. Through the sickness, if my family, my people get salvation, that's what I want. Pakiusap, bigyan mo ako ng malalang sakit. Kung sa pamagitan ng malalang karamdaman na ito ay maliligtas ang aking pamilya, yun ay yung gusto ko. Then one day, he got stroke. Kaya isang araw, siya po ay na-stroke. So he couldn't speak clearly. Hindi niya kaya makapagsalita ng malinaw. Then he really believed that is the great chance to save his people. Kaya sobra siyang naniniwala ng time na yun na yun yung dakilang tsansa niya na may ligtas ang kanyang tao. So he called his family. Kaya tinawagan niya yung kanyang pamilya. His word is not clear. Yung kanyang pananalita ay hindi malinaw. So, hello, how are you? Kaya sabi niya, hello, how are you? Then all the family felt great pity. Kaya lahat po ng pamilya talagang nakaramdam ng malaking awa. What is happening to you? Ano nangyayari sa'yo? Please listen to the Bible seminar. Pakiusap, makinig ka sa Bible seminar. I want you to get salvation and go to heaven together. Gusto kitang maligtas at makasama kita papunta sa langit. Okay, we're gonna listen. Okay, sige, makikinig kami. So his family got salvation. Kaya yung kanyang pamilya po ay naligtas. He's crazy to save his people. Siya ay talagang baliw na iligtas yung
kanyang mga tao. God wants this kind of people. Gusto ng Diyos yung ganitong klaseng mga tao. Everyone is crazed of sin these days. Bawat isa po mga tao ngayon ay baliw sa paggawa ng kasalanan. They are addicted to take a drug and drink and worldly things. Sila ay talagang adik sa mga droga, sa mga makamundong bagay. But the Christian should be crazed for Jesus and the gospel. Pero yung Kristiyano, dapat na maging baliw kay Jesucristo sa Ebanghelyo. Let's go back to 2 Kings chapter 4. Balik po tayo sa ikalawang hari, kapitulo 4. So why did God use the Elisha to save this child? Kaya bakit yung Diyos ginamit niya sa Eliseo para iligtas itong bata na to? Because Elisha is crazed to save this child. Kasi si Eliseo ay baliw na mailigtas itong bata. He is ready to sacrifice everything for this dead child. Siya ay handa na isakripisyo ang lahat para sa patay na bata na ito. And verse 34, the last part, the flesh of child became warm. Kaya sa last part po ng verse 34, at habang siya ay nakadapa sa kanya, ang laman ng bata ay uminit. When the flesh became warm, and even though the flesh became warm, Elisha didn't stop. Kaya kahit na yung laman ng bata ay uminit, si Eliseo ay hindi huminto. Elisha was not satisfied Si Eliseo ay hindi siya nasatisfied. because his wish is very clear, saving this child. Kasi yung kanyang layunin o hiling ay napakalinaw, iligtas itong bata. Flesh becomes warm. It's not enough. Yung katawan na uminit ay hindi yung sapat. So verse 35, basahin mo natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muli siyang tumayo at minsan lumakad sa bahay ng Paro at Parito at sumumpa at dumapa sa ibabaw niya. At ang batang ito ay paulit na bumahing at iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Again, went up and stretching himself out on me. Again. Muli siyang tumayo at minsan lumakad sa bahay ng Paro at Parito. Muli. Muli is important. Muli. Yung muli ay napakahalaga. He's not stopped. He didn't stop when the flesh became warm. Hindi siya huminto nang yung katawan ay uminit. Until this child is alive, he tried again and again. Hanggang sa yung batang ito ay mabuhay, paulit-ulit siyang sumubok. Why these days, not many people get saved? Bakit sa panahon natin ngayon, walang mga tao yung naliligtas? Sometimes we easily stop. Kasi minsan, madali na lang tayong sumusuko. We try to invite, but when they reject, we easily stop. Sinusubukan natin mag-imbita, pero kapag tinabihan tayo, madali tayong huminto. They listen session 1. Then if they don't want, we easily stop. Nakinig sila ng session 1, pero kung ayaw na nilang makinig, madali na lang tayong huminto. We don't try again and again until they get saved. Hindi tayo sumusubok ng paulit-ulit hanggang sila ay maligtas. Our goal is not listening to one session or their flesh is just getting warm. Ang ating pong layunin ay hindi na makapakinig sila ng isang session o uminit lang yung laman nila. Our wish is they really get salvation and go to heaven together. Ang gusto natin ay talagang maligtas sila at makasama natin papunta sa langit. That's why until our people get salvation, really get salvation, we have to try again and again. Kaya nga hanggang sa maligtas yung mga tao natin, kailangan natin paulit-ulit na sumubok. The Bible seminar is not an event. Yung Bible seminar, hindi po ito isang event. You have a Bible seminar. Okay, let's try. Meron tayong Bible seminar, sige, subukan natin. After Bible seminar, whether they get salvation or not, after Bible seminar, we just stop to evangelize. Pagkatapos ng Bible seminar, maligtas man sila o hindi. Pagkatapos ng Bible seminar, humihinto na tayo na mag-evangelize. When the next Bible seminar comes, we try again. Kapag dumating ulit yung susunod na Bible seminar, susubok ulit tayo. Evangelizing people is not an event. Yung pag-evangelize ng mga tao ay hindi isang event. Until they really get salvation, we have to try again and again. Hanggang sa sila po ay maligtas, kailangan nating paulit-ulit na sumubok. Let's look at the 2 Kings chapter 13. Buksan po natin, tingnan natin sa ikalawang hari, kapitulo
before Elisha died, he wants to give the great promise of God, the blessing to the king Yoas. Bago po mamatay si Eliseo, gusto po niyang ibigay yung dakilang bagay ng Diyos King Yoas. kay Haring Joas. Oh, so the verse 17, Elisha explained that this arrow is the arrow of salvation. Kaya sa versikulo 17, sinabi niya na itong isang araw na ito ay araw ng kaligtasan. The verse 18, Sa verse 18, would you read? siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon at sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. So the Elisha already explained, this is the arrow of salvation, deliverance from Syria, your enemy. Kaya sa Eliseo, sinabi na po niya na ito yung palaso ng kaligtasan na ipana mo ito sa iyong mga kalaban. And he said, strike the ground. At sinabi niya na ipana mo ang mga iyon sa lupa. But King Yoas, he struck 3 times and stopped. Pero si King Joas po ay pumana siya ng 3 ulit at tumigil. He tried only 3 times and stopped. Nagsubok lamang siya ng 3 beses at huminto. That's why the Elisha really got mad. Kaya nga si Eliseo ay talagang nagalit. The verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong palipol, ngunit ngayon ay papanahin mo ang Syria ng 3 ulit lamang. You would have struck Syria till you have destroyed it. You have to see the end. Pumana ka sana sa Syria hanggang sa mawasak mo ito, kailangan mo pumana hanggang sa dulo. Striking the 3 times is not enough. Until you destroy the Syria arrow, you have to keep striking. Pagpana ng 3 beses ay hindi yung sapat, hanggang sa mawasak mo yung Syria, kailangan mong patuloy na pumana. But you just stop. That's why you couldn't destroy the Syria. Pero basta ka na lamang tumigil, kaya nga hindi mo nagawang wasakin yung Syria. When we evangelize people, we have to see, we have to try until they get salvation. Kapag mag-evangelize tayo ng ating mga tao, kailangan natin subukan hanggang sila po ay maligtas. The salesman in the business, they sell the product. Meron pong salesman sa isang business. Then the 88% salesmen stop selling when they are rejected 3 times. Merong 88% mula dun sa mga salesman na tumigil magbenta nang sila po ay matanggihan ng 3 beses. But only 12% salesmen keep selling. Pero meron lamang 12% ng mga salesman na patuloy na nagbebenta. Then they achieve the great, they sell so many products. Only 12% salesmen. Kaya marami po silang mga naibentang mga produkto, yung mga 12% lamang na yun ng mga salesman. Because they didn't stop. Kasi hindi po sila tumigil. They tried again. Sumubok sila ng paulit-ulit. So, let me summarize today's lesson. Ibuod ko po yung aral na yun. When we study today's verses, we can see how to save the lost souls. Kung pag-aaralan po natin yung mga bersikulo ngayon, malalaman natin kung paano magligtas ng mga kaluluwa. First of all, we must not forget the people around us, they are lying on our bed. Una, kailangan natin huwag makalimutan na yung mga tao ay nakahiga sa ating higaan. They are my responsibility. Sila ay aking responsibilidad. And in order to save them, we need the help of God. Ay para kung mailigtas sila, kailangan natin yung tulong ng Diyos. That's why we have to shut the door and hold God and pray all the more. Kaya nga kailangan natin sarado yung pinto, humawak sa Diyos at manalangin ng higit at higit pa. And we should be crazy for Jesus and the gospel. At kailangan po natin maging baliw kay Jesucristo at sa Ebanghelyo. We should be ready to sacrifice everything to save those souls. Kailangan po natin maging handa at sakripisyo ang lahat-lahat para po sa mga ligaw na kaluluwa. Not only one time, but also until we
until we see the people really get salvation, we have to try again and again. Hindi lamang isang beses, kundi hanggang sa makita natin na yung mga tao ay talagang naliligtas, kailangan natin sumubok ng paulit-ulit. Tama po ba? Tama po ba? Opo. I hope we can save the many lost souls until we stand before God. Sana po mas marami pa po tayong mailigtas na mga kaluluwa hanggang sa tumayo po tayo sa harapan ng Diyos. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Merciful Father God, thank you for giving us precious time to share the Word of God. Ang maraming mga kabagin sa lahat, maraming salamat po na pinagkalooban po kami ng napakalagang oras sa pag-aralan ng iyong salita. Please help us not to forget we have our own people that we have to evangelize. Pakiusap, tulungan po kami na huwag po namin makalimutan na mayroon po kami sariling mga tao na kailangan po namin ma-evangelize. Please give us the strength and wisdom to guide them to be saved. Pakiusap, tulungan po kami na bibigyan ng lakas at ng kaalaman para po magabayan sila. We always rely on you and pray to you. Sa iyo lamang po kami lubos na umaasa at nananalangin. So always guide us and help us. Kaya pakiusap, palagi mo po kaming tulungan at gabayan. We pray in the name of Jesus. Ito ba aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.